Naku po mga kababayan, hindi po kumagat ang INC sa panawagan ni Father. Inimbitahan pala nila ang Iglesia ni Cristo na sumama sa rally ngayong araw dyan sa EDSA. Kaso ang nangyari mga kababayan, hindi ho kumagat ang Iglesia ni Cristo kasi mukhang bistado na ang kanilang gagawin. Katulad na lamang itong ginagawa ni Renato Reyes na hindi daw imbitado itong mga Duterte supporters. Ang panawagan nitong mga religious group, wala naman daw papanigan, kumbaga. Imbitado lahat, pwedeng pumunta. Pero itong si Renato Reyes at itong si Teddy Caseno ay hindi daw imbitado. Ang mga DTS rabid, mga kababayan. Ang tindi ng panawagan nito ni Renato Reyes, no? Akala mo pagmamay-ari niya yung EDSA Monument dyan sa EDSA. Nako, matindi mga kababayan. Kasi matindi mangaway tong mga to eh. Baka mamaya pagka pumunta itong mga DDS, no, sa EDSA ay magkaaway-away itong mga to. Lalo nang itong sila Renato Reyes, kasi sabi ni Attorney Topacio, hindi mo naman pagmamay-ari ang EDSA Monument. Hindi mo kami mapipigilan. At tatanggalin ko daw yung baba mo. Matinding banat ni Attorney Topacio dito kay Renato Reyes, mga kababayan. So pakinggan nyo po itong pahayag ng isang pare, no, na inimbitahan daw nila ang Iglesia ni Cristo. Alam nyo mga kababayan, ng Iglesia ni Cristo ay hindi po yan basta-basta sumasama, no, sa mga rally, lalo na't walang tagubilin sa pamamahala, at hindi basta-basta sasama yan mga kababayan. Kaya pakinggan nyo itong pahayag ni Father, mga kababayan. Tingnan nyo. 1,000. Ang Iglesia ni Cristo kasama po ba rito? Well, we invited them. Hindi ko lang alam if they will come. Hindi sila sumagot sa invite ninyo. Sabi nila they will not hinder, they will not stop kung sino mga kasapi nila na Nasasama. gusto sasama. Opo. So in other words, merong kanya-kanya. Pero sino yung mga sure na lang na grupo? Ha? Sino po yung mga sure na grupo na Naku, pumunta hindi ko po? memorize na pakarami. Okay. Pero may mga Muslim from Oo, may mga Muslim yan. Christian. Marami daw, mga Tama. kababayan. From the Protestant, Protestant. from Agripay. Okay. Marami. Ayan mga kababayan yung panawagan, no. So inimbitahan daw nila. 1,000. Ulitin natin Ang Iglesia ni Cristo kasama po ba rito? Well, we invited them. Hindi ko lang alam if they will come. Hindi sila sumagot Hindi daw nila alam kung dadating. sa invite ninyo. Sabi nila they will not hinder, they will not stop kung sino mga kasapi nila na Nasasama. gusto sasama. Opo. So in other words, merong kanya-kanya. Pero sino yung mga sure na lang na grupo? Ha? Sino po yung mga sure na grupo na Naku, pumunta hindi ko po? memorize na pakarami. Okay. Pero may Ayan, mga hindi niya Muslim daw from memorize na napakarami daw. Oo, may mga Muslim yan. Christian. Oo, tama. From the Protestant, Protestant. from Agripay. Okay. Ayan mga kababayan, no, yung panawagan ni Father. So ano pong masasabi nyo dito? Hindi po yan pupunta mga kababayan, oh, yung Iglesia ni Cristo. Kasi nga wala akong tagubilin, at baka mamaya magkagulo mga kababayan, no, masisi pa yung mga kapatiran sa iglesia. So kaya baka minabuting hindi na po dumalo dyan, at wag na sumama. So kayo mga kababayan, ano masasabi nyo dito? Kasi magulo talaga mga kababayan, di ba? Makikita nyo naman. Tapos ito pa si Renato Reyes, Teddy Caseno, ay binanangalanda ka na hindi daw pwede doon yung mga yung mga DDS na pinaglalaban lang din naman yung korupsyon, di ba? Kaya walang pagkakaisa dito sa Pilipinas. Wala pong unity. Kaya palagay ko hindi magtatagumpay mga kababayan yung mga ganyang rally. Hintayin na lang talaga yung 2028 na eleksyon, no?
kung mayroong eleksyon. Kasi sabi, may mga balibalita na i-extend daw si BBM. Nako mga kababayan, extend pa. Grabe, hirap na nga ang Pilipino, i-extend pa. Yun yung sabi-sabi ha. Di umano i-extend daw mga kababayan. Hindi daw magkakaroon ng eleksyon at ipapasa yata yung parang sinusulong yung charter change mga kababayan. Magka-charter change pa na ganyan ang nangyayari sa gobyerno natin. Di ba? Antindi na. Ang antindi ng korupsyon at halo-halo na nangyayari sa Pilipinas, pati yung krimen. Nung nakaraan at napanood ko, no? Huldapan, tapos may barilan pa sa NLEX, di ba? Pati yung mga droga dito sa Pilipinas talagang nagkalat mga kababayan. So ito naman yung sabi ni Father na marami daw. Nakita naman natin dito sa live sa GMA. Ay yan Kung konti lang mga kababayan, hindi naman ganun kadami. Konti lang po. Kasi nagtatalo-talo Kaya ganyan, dapat may pagkakaisa katulad ng Iglesia ni Cristo. Pag sinabi ng pamamahala na may ganitong pagtitipon, talagang nagkakaisa. Sama talaga lahat mga kababayan. Ganun dapat. Itong mga to, walang pagkakaisa Inaaway. Dapat di inaaway. Kung sino yung gustong sumama, isama. Kasi muna pagpaliban muna yung mga kulay-kulay, yung mga politika para talagang yung puwersa ng tao ay maipon at talagang para magtagumpay kung ano yung pinapanawagan. Pero kung yung ganyan natin nakikita, palagay ko wala mga kababayan. Walang mangyayari sa ganitong rally nila. Tagtatawanan lang kayo ng gobyerno ngayon kung ganyan po Ang new and improved Copico Blanca with New Zealand milk and premium coffee beans. Creamy as sarap na! Para ready for the day, creamy as sarap, feel na ang good vibes sa... Creamy as sarap ng good vibes para ready for the day sa Copico Blanca. Ayan. Kung ganyan yung nangyayari mga kababayan, yan makikita nyo. Talagang walang mangyayari. Kung nagtatalo-talo, nag-aaway-away, hindi magtatagumpay ang mga Pilipino kung walang pagkakaisa. Dapat magkaisa. Ito kasi sila gusto pabagsakin ang Marcos at Duterte para yung pumalit yung nila, yung gusto nila, lalo na yung mga kakamping. Yun yung gusto nila pabagsakin. Di ba may sinusunod nga tayong constitution na sa batas yan, di ba? Yung pinaka-successor is si Vice President Sara Duterte. Siya yung papalit kung sakaling mapatalsik sa pwesto si BBM. Kaso sila gusto nila mapaltalsik yung dalawa. Di ba? Ba't ayaw nila subukan muna si VP Sara, di ba? Hindi pa naman napapatunayan. Inaano pa nga sa Senado, di ba, yung impeachment. Tapos ngayon gusto na nila patalsikin agad sa pwesto mga kababayan. Ganun yung nangyayari. Dapat hindi ganun. Wala rin gustong sumama sa kanila itong panawagan nila mga kababayan. Kayo hong pahayag nyo dito mga kababayan sa nangyayaring rally dito sa EDSA? Lalo na itong panawagan ni Father na sa Iglesia ni Cristo na iniimbitahan nila at hindi naman kinagat ng Iglesia kasi nga parang alam na ata ng Iglesia yung mangyayari kaya hindi kinagat mga kababayan. Yan, sabi nga dito sa comment, hindi kumagat ang INC sa panawagan nila. Bistado kasi ang pakay ng mga kakambuet. Ayan. So, pati dito sa comment section ay binabatikos
itong rally sa EDSA. Dapat isa lang, Prime Minister na lang. May Santa Claus din pala sa bundok, itim ang balbas. Tapos dito nakikita ko din White Ribbon March, no? Pero ang nangyari, iba-iba yung kulay nila. May itim, may dilaw, may puti, may pula, tapos yung flag nila iba-iba. Dapat yung flag, pag nag-rally ka, isa lang. Philippines, Pilipinas. Mga kababayan, pinaglalaban mo nga yung yung bansa mo para mawala tayo sa sa anong tawag diyan, itong corruption ay matanggal dito sa Pilipinas. Pero ang iba yung pinaglalaban nila, iba't ibang flag, mga kababayan. Kaya talagang ibang klase itong mga to. Kayo mga kababayan, ano bang masasabi nyo dito sa rally nila sa EDSA Monument? At tila sinabi nga ng iba ay nilangaw nga, dahil tingnan nyo naman mga kababayan, dito sa side na to wala, bakante. Tapos yung mga Duterte supporters nandito sa dulo. Ayaw kasi nilang papuntahin, mga kababayan, hindi daw invited. Yeah, di ba? Paano pupunta dyan yung iba kung yun pa lang ay inaakusahan nyo na agad na huwag pumunta? Pero sabi naman ng mga pare, invited lahat, di ba? Walang pagkakaisa. So, yan lang po mga kababayan. Maraming salamat po sa inyong panonood, no? So, sa mga bagong pasok dyan, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe sa ating YouTube channel at mag-comment po kayo ano masasabi niyo dito sa rally sa EDSA. Maraming salamat po mga kababayan.